Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, itong ating pag-uusapan ngayon ay kung kayo man ay nagbalak ng magiging farmer dito nga sa Canada. Ito pong ating pag-uusapan ngayon ay napakaganda dahil ito po ay nasa British Columbia. At again, sinasabi ko sa inyo na sana po ay panoorin yung video na to dahil dito po, andito po lahat yung ang inyong mga kinakailangan kung kayo man ay nagbalak na mag-apply bilang isang farm workers. So again, sabi ko nga sa inyo na talagang importante na basahin nyo muna. Tingnan nyo muna. Every time na kayo mag-apply dito ng trabaho sa Canada, importante na maayos ang inyong mga qualification. Basahin nyo muna. Huwag kayong basta-bastang mag-send kayo ng mga application nyo, resume ninyo. Basahin nyo muna. Kung kayo man ay qualified dyan, mag-apply kayo. Pero pag hindi, medyo antay-antay lang tayo. Okay? Kasi importante na kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito sa Canada, kahit doon sa Pilipinas, yung ating mga legit agency, no? Yung mayroon tayong mga legit agency sa Pilipinas, mayroon tayong mga pwede niyo makuha yung listahan. Proseso diyan, medyo may matagalan lang. Dahil nga kung ang employer ay nag-a-apply pa lang ng LMIA, medyo ang LMIA, sabihin natin mga 1 to 2 months or 3 months. Depende sabi ko sa inyo, depende. So again, subukan nyo lang na mag-apply. Kung kayo man ay wala kayo sa Pilipinas, apply kayo online. Kahit yan sa Pilipinas, apply kayo online. Kasi yung mga ating kababayan na nasa Middle East o kayo man ay nasa saan lugar sa Southeast Asia, subukan yung mag-apply online. Kaya importante din na kayo mag-login dun sa JobBank o sa Indeed. O hanap kayo ng mga website na mga legit. Subalit siya sabi sa inyo lagi, nire-remind ko kayo na huwag kayong basta-basta magbigay ng pera dahil dito sa Canada ay walang placement fee. No? May nagtanong ang placement fee at processing fee. No? So yun sila ay depende po yun, pero ang placement fee ay pinagbawal yan. Ang placement fee naman, I think yung iba niyan walang bayad din tong placement fee at walang processing fee dahil si employer na nga ang nagbibigay ng bayad diyan. Subalit ito ating pag-usapan, ito po ay direct hire na sana po ay mapanood niyo at ito po ay wala kayong babayaran. Okay, kung may meron man mag-PM sa inyo na itong bayaran nyo, huwag kayo maniwala. Lalo na yung nagko-communicate sa WhatsApp, sa Facebook lang, mag-ingat po kayo dyan. Okay? So again, ngayon sabi sa inyo, punta tayo doon sa JobBank at ito po ay nakapost doon. So, tingnan natin kung ano ba tong trabaho na to sa farm workers na to. Dahil 5 kataong kinakailangan. Okay? So ito na nga, sabi ko sa inyo, ito po ay nandito po sa JobBank at dito po tayo sa JobBank ngayon. At kung ibabak ko lang itong aking screen upang makita ninyo, ang importante kung kayo man ay mag-apply ng trabaho dito, maka-sign in kayo, tapos i-screen niyo yung temporary foreign workers dahil para at least na i-screen yung mga search ninyo dito at ito po ay temporary foreign workers. Kasi kung hindi niyo i-screen o hindi niyo i-filter, lalabas napakaraming trabaho. So ngayon, i-filter nyo itong temporary foreign workers para lahat ng trabaho ay lalabas lang ayon sa mga temporary foreign workers. Kung kayo man ay may mga immigrant na or mga citizen na kayo sa Canada, kahit wala ng temporary foreign workers. Okay? So ngayon, sabi sa inyo, dito tayo sa fruit farm worker.
So, sabi ko sa inyo kanina, ito po ay nasa Osoyos sa British Columbia. Yan po. At 5 kataong kinakailangan dito. Ang kanilang per hour ay $16.75, 30 to 40 hours per week. Ang trabaho dito, ito po ay seasonal employment full-time. So, again, I think itong trabaho na to ay para to sa next year. Medyo naano ko dito dahil seasonal nga. So, hopefully ito ay nag-apply sila ng LMIA, ito pong Labor Market Impact Assessment. Ito po ang LMIA ay para po ito sa mga temporary foreign workers, okay? At hindi po ito para sa mga Canadian at permanent resident. Able lang po silang mag-apply at in-encourage lang po sila kung walang nag-a-apply na mga Canadian at permanent resident, ang mga temporary foreign workers na 5 katao ang bibigyan ng trabaho na to. Okay? So again, ito po yung kanilang overview. Again, ang mga product ninyo or anuman ang mga vegetables o anuman ang inyong mga vegetables, ilagay nyo dito. Vegetables nyo, okay? And then, nagmi-mix kayo ng fertilizer, nagtatanim kayo, nagko-cultivate, nag-irrigate ng mga crops, tapos nagsuswell, fertility programs, mga suckering, tying. So, ito yun sila, no? So, importante na mayroon kayong sapat na kaalaman dito kung kayo man ay nagbalak ng trabaho. Kung meron kayo nito, kopyahin nyo, ilagay sa resume, at dagdagan nyo na lang kung ano pang merong mga task and responsibilities niyo sa mga trabaho. Okay? So, again, ito po ay experience and specialized ng mga cherries, mga grapes, mga vineyard. Tapos ito po yung kanilang mga work condition and physical capabilities, mga fast-paced environment, work under pressure, tight deadlines, repetitive task, handling heavy loads, physical demanding. So ito yung kanilang mga physical capabilities. Kung mayroon kayo dyan, again, sabi ko sa inyo, pwede nyo rin partly nito, ilalagay nyo doon sa inyong resume na kayo ay almost ganito din. Meron din kayong ganyan. And then ito po yung mayroon kayong handling. So mga maximum of 50 pounds, mga 23 kilos yan, ang inyong mga binubuhat dito sa kanilang trabaho. Subalit ito nga ay personal suitability, no? Mayroon kayong kayo po ay mga team player, pwede niyo ito ilagay sa inyong skills. Organize, lagay nyo sa skills, mga values and ethics, tapos sa reliability, quick learn. So, pwede nyo ito ilagay sa inyong skills. Yan, mga skills yan sila, pwede nyo ilagay. So, again, ito pong trabaho na to ay nasa Osoyos, subalit sabi ko sa inyo. So, ilalagay ko sa description box yung kanilang email address. So, at least makatulong man lang din sa inyo kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito. So, ganun pa man, sana po ay meron kayong matutunan dito nga sa ating YouTube channel at kung hindi pa kayo
nag-subscribe, sana po ay masubscribe ninyo. Subalit, pwede nyo i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto tagbalak pumunta dito. At maraming mga trabaho dito. Sabi ko, talagang puntahan nyo lang time to time itong job bank or punta kayo sa Indeed dahil maraming mga pinopost. Kung ito man ay hindi para sa inyo, hanapin nyo lang dan. Hanapin nyo lang dyan kung hindi man para sa inyo to. No? And again, tuloy-tuloy nyo lang yung paghanap ninyo ng mga trabaho opportunity dahil sabi sa inyo, hindi natin alam kung kayo ba ay makakwalify dito, hindi nyo subukan mag-apply. Okay? So, but again, ganun pa man, may mga comment kayo, mag-comment lang kayo, sabi ko, at pwede kayong pumunta sa aking Facebook page, Noy Tips Vlog, at nasa 204K ang followers ko dyan. Subukan nyo mag-follow dahil ako po ay nagpo-post din ng mga videos at sana po ay makatulong din sa inyo. No? Extra knowledge din na ako po ay nagpo-post dyan araw-araw. Okay? So, balit kung hindi pa kayo napag-subscribe, sana po ay makonsider i-subscribe at puntahan nyo yung aking Facebook page. So, again, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po ulit si Noy Tips. God bless and have a wonderful day. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this